Jesus. Amen and amen. Sabi nga ng ating puting pastor kanina, it feels good inside, mga kapatid. Amen. Every time that we lifted His name and shout, holy, mga kapatid, because we know, deep inside of us, mga kapatid, our soul cries out for God. Amen. Hallelujah. And exalt His name. Palakpakan natin minsan pa ang Panginoon. As you sit, mga kapatid, malaya muna kayong makaupo, kamayan ang bawat inyong katabi, ngitian, mga kapatid, at manatili ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. And before I share to you the Word of God, mga kapatid, in behalf of your pastor, amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang privilege na muling makatayo sa likuran ng pulpito, mga kapatid, because it is our pastor's duty again as a presbyter, mga kapatid, and he will pastor again in RTCM Tunasan, mga kapatid. He will preach there, and as all you all see, mga kapatid, sa umabot sa ating Sunday school, he gave us some words about Christian life. Amen. Napakaganda. So sana po, mga kapatid, ay makadalo po kayo before ang ating mga preaching sapagkat napakaganda po ng mga pagtuturo. Amen. And again, mga kapatid, I am giving glory to God for all, mga kapatid, His goodness, because yung nangyari po na prayer, amen, overnight prayer last Friday, yan po sila. Yan. Parang ang dami. Pwede ba isa lang? Na ano ako? Praise God. Yan, ganyan po kami kadami nung Friday. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon sapagkat sa mga dumalo po, kami po ay binless ng Panginoon. Amen. Ng mga pagtuturo ng ating pastor na may mga bagay sa buhay natin na kailangan nating i-resist, i-rebuke, mga kapatid, amen, alisin sa ating mga buhay upang magpatuloy tayo sa ating mga breakthrough para malaya natin na makuha ang ating breakthrough, mga kapatid. Because on that night, amen, we break strongholds, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananalangin, pagluhod, pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya sana, mga kapatid, sa mga susunod pa nating mga gawain, not only in youth department, LM, AMD, at sa marami pang mga gawain, samahan din po natin ang pananalangin, mga kapatid. Samahan niyo po kami dito, mga kapatid. And everyday, mga kapatid, meron din po tayong prayer o'clock. Everyday po yan. From 8 a.m. to 6, mga kapatid, ng gabi, ay malaya po kayong mag-pray. Pwede po kayong mag-pray sa church. Pumunta po kayo sa church. Bukas po palagi ang simbahan para sa inyo, mga kapatid. Kung sino po ang nagnanais na manalangin o humingi ng panalangin, ay malayang-malaya po kayo, mga kapatid. PM lang po kayo sa amin, Sister Gia, Sister Alma, and ako po, mga kapatid. Pwede po yan. So, purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Amen! Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Kaya sana, mga kapatid, makadala po ang madami na pupunta. And i-break ko na rin, mga kapatid, ang ice. We will have again, hinihiling po ng ating pastor na tayo po ay magkaroon ulit ng mga cottage prayer, mga kapatid. Kaya abangan nyo po sa mga susunod na panahon ay atin naman pong i-announce ang mga cottages prayer, mga kapatid, sa mga lugar, a designated venue, places to for us to be able to get along, mga kapatid, magsama-sama at mananalangin po tayo ng sama-sama. Amen po ba, mga kapatid? Are you excited, mga kapatid? Amen. Lagi po tayong excited, mga kapatid. Praise God. Amen. At merong announcement dito. Ayan. Sa mga gusto po at nagnanais na sumama sa ating GenCon, willing po kayo. Can you flash, sister? Yan. Sa nalalapit na May 20, 21 to 24. Yan. Sa Davao, mga kapatid, City ay gaganapin po ang GenCon, mga kapatid. At kung gusto niyo pong mag-register, meron po tayong registration. If you signify your interest, mangyari lamang po na lumapit po kayo kay Sister Grace. Kaway-kaway naman, Sister Grace.
Yan. Kasi ngayong araw po ay magbibilang na po kami ng isasasama kasi ang magre-register po sa atin ay hindi isa-isa. Hindi po tayo pupunta doon para mag-register isa-isa. Bagkos i-register po tayo ng ating pastor. In behalf of our pastor, siya po ang magre-register sa atin. So kung ilan po yung isasama niya, yun lamang po mga kapatid ang mabibigyan ng mga notes and IDs mga kapatid. So, kung kayo po ay may interest na sumama, lumapit lamang po kayo kay Sister Grace. So much for that mga kapatid. Iniimbitahan ko po kayong muli na tumayo. Ay, sorry sa media, hindi ko pala na-send. Patawad na. Praise God. So, amen. Sa umagang ito, mga kapatid, let me share with you the Word of God in Philippians chapter 1, verse 20. Praise God. Amen. Praise God. Philippians 1:20. Christ shall be magnified. Amen. In our life, mga kapatid. Ang sabi po dyan, according to my earnest expectation and hope. Amen? Sulat po yan mga kapatid ni Apostle Paul. And sabi niya, that in nothing I shall be ashamed, but within all boldness as always. So, now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Amen? Hallelujah. Let me share with you with the title, When Your Life Becomes God's Amplifier. Praise God. Tayong lahat ay yumuko mga kapatid. Lord, salamat sa iyong biyaya. Hallelujah. At kahabaga na patuloy na kami, Panginoon, ay iyong sinasamahan sa kalagitnaan ng bawat isa. Ikaw ay aming nararanasan, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat at pagdakila. Anoint your servant. Hallelujah. As you use me, Lord, to preach your words. Hallelujah. According to your will, Panginoon. Hallelujah. Align us, Lord. Hallelujah. With the Holy Spirit, Panginoon, to guide us, O Lord. Protect us today, Lord. In charge your angels to us, Panginoon. Hallelujah. Na ang iyong mga salita ay tumimo hindi lamang sa aming mga kaisipan, kung hindi sa aming mga puso at sa aming buhay, Panginoon, ay makita namin ang aming mga sarili na sumusunod, Panginoon, sa iyong mga instructions. Purihin ka sa umagang ito. May we Lord, hallelujah, na mga salitang ito ay titimo sa amin, dadalhin namin, Panginoon, at hindi namin makakalimutan, Panginoon. Buhayin mo ito sa amin, Panginoon, sa aming mga puso. Use this, Panginoon, hallelujah, and ikaw po ang maitataas. Be magnified today, O God. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. So sabi nga mga kapatid, amplify God in your life. Amen? Ang amplifier ay parang mikropono, isang bagay mga kapatid. If the media can pull out what is an amplifier mga kapatid. Praise the Lord. So sa buhay natin mga kapatid, sa mundong ito, everything mga kapatid, hallelujah, na atin pong nagugustuhan, binibigyan ng value mga kapatid, minamahal, we amplify things, right? Amen, mga kapatid? Binibigyan natin ng importansya, mga kapatid. Ano yan? Value man mga kapatid ng karangyaan, mga kapatid. Amen. Ng kapurihan, ng fame, ng success, ng money, mga kapatid. Amen. Ng influence, especially popularity. Amen. Hina-highlight po natin yan sa ating mga buhay. Amen. Alam natin kung sinong mga sikat na artista sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Alam natin kung ano yung trending sa social media ngayon, mga kapatid. Alam natin yung magagandang bagay at damit, hallelujah, na makapagbibigay, mga kapatid, ng atensyon sa marami. Amen? Hallelujah. People want their voices louder. Amen? Their names bigger and their influence wider. Hallelujah! Are you with me, church? Amen? Lahat tayo, mga kapatid. Alam natin yan, mga kapatid. But you know what, church?
Listen to this, hallelujah. The church has a different mission. We believers, we Christians have different mission, mga kapatid. Our mission is to amplify not ourselves, but to give glory to God, mga kapatid. That is our mission. To give glory and amplify God into our lives. An amplifier does not create sounds. Tama ba, mga kapatid? An amplifier is nothing, mga kapatid. Isa lamang siyang bagay. Ginagamit, mga kapatid, but it will have sounds. And it will become louder. And people will hear of it when you use it. Tama ba, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Kapag nag-umpisa na tayo, mga kapatid, na gamitin ito, mga kapatid. Kapag nag-umpisa na, mga kapatid, na ito ay maging kagamit-gamit sa atin, saka lamang ito magke-create, mga kapatid, that's something value to us. Amen? I want you to hear this, church, that God is already powerful. Amen. Ang Diyos ay Diyos, mga kapatid. Siya ay makapangyarihan. Nilikha niya ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan lamang ng kanyang mga salita. Gaano ka makapangyarihan ang ating Diyos? God is already glorious, church. Hallelujah. God, ang sabi ng awit kanina, God is holy, mga kapatid. He is worthy, mga kapatid. But something mga kapatid, lingering in my mind, mga kapatid, merong naiiwan sa akin, mga kapatid. Look at us, people. Look us, mga kapatid. At as in our life, mga kapatid. Hallelujah. Paano ba natin tinitignan, mga kapatid? Binibigyan, mga kapatid, ang Panginoon sa buhay natin. Gaano ba siya ka-importante sa atin, mga kapatid? Gaano ba kalaki ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Gaano ba ka-importante at ka-valuable ang Diyos na pinaglilingkuran mo sa iyong buhay, kapatid? Gaano kalaki ang Diyos para sa iyo, kapatid? Amen? Hallelujah. Paul declared something powerful. Ang sabi niya, Christ shall be magnified in my body. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi niya, mga kapatid, where I live, whether I die, whether I by life or by death, mamamatay man ako o mananatili akong buhay, magsasuffer man ako, ano man ang aking mga ranasan, may success man ako sa buhay, my life has only one purpose. Amen? And that is to make Jesus. Amen. Listen to this, church. Paul says in his word, he wants to make Jesus. Only Jesus can be bigger into his life, mga kapatid. Hallelujah. Before the eyes of this world, isa lang ang goal ni Paul, mga kapatid. Ang maging malaki at makita ng lahat ng tao na ang Panginoon na kanyang pinaglilingkuran ang makikita sa kanyang buhay. Amen? Hallelujah! Sapagkat alam niya, mga kapatid, kahit gaano siya, mga kapatid, ka-successful, gaano man ka broken ng isang tao, alam ba natin, mga kapatid, na ang buhay natin ay na-amplified sa pamamagitan ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen, ginagamit po tayo ng Panginoon that broken lives amplified God the most. Amen. Hallelujah. You know what, church? One of the greatest amplifier of God's glory is the broken heart. The broken heart that is surrendered to Him. You see, mga kapatid, sa Luke chapter 7, mga kapatid, a woman entered into a house carrying an alabaster box. You know, all of us know this story, mga kapatid, an alabaster box, a perfume that is so expensive, that is worth of a year of salary ng isang tao nung panahon na yon, mga kapatid. Hallelujah. Gaano ba kamahal ang mga pabango ngayon? Amen.
Hallelujah, hindi nga ako makabili ng totoong perfume. Praise the Lord. Pero mga kapatid, hallelujah, this is the powerful thing that happened to that alabaster box, mga kapatid. When she broke the alabaster box and poured it in Jesus' feet, mga kapatid. Listen to this, church. Hallelujah. The moment that fragrant, mga kapatid, hallelujah, that alabaster box, that perfume, mga kapatid, has been broken, mga kapatid. Yung fragrance niya ay umalingasaw. Hallelujah, napuno nito ang buong room, mga kapatid. Hallelujah, sino ba rito yung grabe magpabango? Amen. Pasensya na, patawad, hindi namin kayang tagalan ng mga asthmatic yan. Amen. Pero mga kapatid, napuno nun yung buong bahay. Amen. Na pinaggagawaan nila ng Bible study, mga kapatid. Hallelujah. Nakita yun ng lahat, mga kapatid. Everyone, hallelujah, witness it. Everyone notice it. Bakit kaya, mga kapatid? Because that the box has been broken. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, ito po yung katotohanan ng nasa likod ng alabaster box na yan, mga kapatid. That jar if that jar remains sealed, mga kapatid, no? Kung hindi mo yan ginagamit, nakabox lang yan kasi alam mo kung gaano kamahal ang perfume na yan. Amen. Baka ipinrame mo pa yan. Di ba, mga kapatid? Hallelujah. Baka nananatiling nakakulong niyang mabangong amoy na yan daan sa may box na yan, mga kapatid. Kung hindi yan binasag, mga kapatid, ng babae na ito, mga kapatid. But see, when it is broken, mga kapatid, hallelujah, it released the most nicest thing, the most, hallelujah, siguro sa napakasarap na amoy. Naamoy nyo na ba? O ulam yung naamoy nyo? Di ba ganon? Pag sinabi mong, gusto kong kumain ng mangga, anong nararamdaman nyo? Sana habang sinasabi ko dito na nabasag yung napakagandang pabango, mga kapatid, amen. At habang yun ay nababasag, amen. At yun ay tumutulo, mga kapatid, sa buhok ng babaeng ito, mga kapatid, patungo dun sa paanan ni Jesus Christ, umaalingasaw yung bango, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. This is the point, mga kapatid. Amen. When something, mga kapatid, God uses as a broken vessel, mga kapatid, it releases its use. Amen? It's released. Kasi pag nakatago yung pabango, anong silbi nitong, mga kapatid? Ano siya? Hallelujah. Display, mga kapatid. Malalaman mo bang use niya? Malalaman mo ba, mga kapatid, yung gamit niya? Malalaman mo bang mabango talaga siya at pure ba siya? Hindi, mga kapatid, unless ito ay iyong babasagin, mga kapatid. Unless na ito yung gagamitin, mga kapatid. Unless na ito, mga kapatid, hallelujah, ay bibigyan mo, mga kapatid, ng use. Amen? We are broken people, mga kapatid, in the sight of God. We have broken pride. We have self-will, mga kapatid. We have broken ego, mga kapatid. We have broken independence. Lahat tayo ay basag sa harapan ng Panginoon. But what is the use, mga kapatid, kung hindi tayo gagamitin ng Panginoon? Amen? Kung hindi natin hahayaan ng Diyos na tayo ay gamitin at hayaan ang ating value sa Kanyang harapan, mga kapatid. Mas gusto mo pa na nababasag ka sa maraming problema? Mas gusto mo ba na nababasag ka at hinahayaan mo na saktan ka ng tao, mga kapatid? Amen? When our hearts, mga kapatid, break before God, His presence begins to flow through us. Amen, mga kapatid. Hallelujah, sa mga basag nating buhay, mga kapatid. Hallelujah, ang lalabas ay ang presensya, ang Espiritu ng Diyos na magpupuno sa atin, mga kapatid. Let the Spirit of God overflow in our lives. Amen. You know what? The most powerful Christians, sabi nga kanina ng ating pastor, is not the perfect people. Amen? Hallelujah. They are not the ones, hallelujah, those who are successful, hallelujah, and have all things in life.
Tama ba? Sino ba rito yung lahat nasa kanya na? Nasa iyo na ang lahat. Nakikanta kayo. Posible yata. Amen? May mga bagay na meron tayo na walang iba. It's their loss, Sister Ron. At meron naman tayong mga bagay na wala tayo na meron ang iba. Amen? Hindi lahat. Wag natin sasabihin, nung ibinuhos ng Panginoon ang lahat ng ganda. Amen? Na kanino? Maliit na bagay. Di ba? Hindi ganon, mga kapatid. Amen? Sapagkat ang amen, powerful na tao is yung taong basag sa harapan ng Diyos. Amen? Ang pinakamatapang na tao ay kayang humarap sa Diyos sa panahong siya ay bigo at nahihirapan. Amen? Ang taong basag, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid, nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. He created us, mga kapatid, into His image. Amen? Kaya alam ng Panginoon kung anong sitwasyon nandoon tayo at doon niya tayo gagamitin, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Bagamat tayo'y basag, tayo'y patuloy na gagamitin ng Panginoon. Bubuuin niya tayo, mga kapatid. Praise God. And our life, our testimonies, mga kapatid, kung anong ginawa ng Diyos sa buhay natin, yan po ang gagamitin ng Panginoon. He will amplify us into our testimonies, mga kapatid. Amen? Hayaan natin na mag-echo yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Makita ang ganda ng langit sa pamamagitan ng ating mga basag na buhay. Amen? Praise the Lord. When Jesus healed a man who had been blind from birth, in John chapter 9, mga kapatid, the religious leader interrogated Jesus. Sapagkat siya po ay nagpagaling sa panahon ng Sabat, mga kapatid. They questioned him. They asked him to explain, mga kapatid, and try to trap him into a theological debates. Amen? Naranasan nyo na ba yan? Na kapag tayo po ay nagsishare ng Word of God, mga kapatid, kino-question tayo, sino ba to? Amen? Parang sinasabi niya na ang Diyos ay si Jesus lang. At nag-iisa yung Diyos na sinasabi niya. Sino ba siya? Pastor ba to? Di ba? No, mga kapatid, let me share with you this, mga kapatid. Nung ang tao pong ito ay pinagaling ni Jesus at siya'y kinwestiyon ng madami, especially ng mga kapatid, leaders ng churches, ang sabi niya, mga kapatid, he just simply said, one thing I know. I was blind, but now I see. Amen. Ang alam ko, hallelujah, matagal na akong nagdurusa, matagal akong nahihirapan, matagal kong pinagdaanan ang ganitong klase ng sitwasyon. Pero nung nakasalamuha ko, na-encounter ko ang Diyos, ako'y naging malaya at ako'y nakakita. Amen. If you will read it, mga kapatid, the story, focuses only nung siya po ay pinagaling, mga kapatid, at in-interrogate ng mga tao. Ganon din si Jesus Christ, mga kapatid. He did no deep doctrine. Wala siyang mga Bible verses na sinabi, mga kapatid. Hallelujah. Wala siyang naging training paano siya sasagot, mga kapatid. Hallelujah. Pero napakaganda ng kanyang sinabi, mga kapatid. Something powerful is in Him, mga kapatid. At ipinakita niya sa lahat at sa marami, eto ako noon, pero nakikita niyo ba kung ako ay, hallelujah, ano na ako ngayon? Amen! Look what the Lord has done in my life. Amen! Hallelujah! Ang atin pong mga buhay, mga kapatid, ay napakamakapangyarihan, especially when we see God into our lives, mga kapatid. It became a powerful testimonies to others. Amen?
Maraming man nakikipagtalo, marami man mga kapatid na hinuhusgahan tayo, marami mang taong kino-question ang pananampalataya mo kapatid at ang paniniwala mo mga kapatid. But one thing I have believed and no one can deny mga kapatid, alam na alam nyo yan, hindi nyo mapapasubalian sa inyong buhay na ang Diyos ay gumawa sa inyong buhay. Amen! Hallelujah! God has done many wonderful, miraculous, glorious things in my life. Amen! Maraming beses na namin tinitestimony ni Pastor John ang aming mga buhay sa inyong harapan, mga kapatid. Hallelujah! I assure you mga kapatid, ang taong nakatayo sa inyong harapan ay isang malaking testimonya sa harapan ng Panginoon. Hindi ko alam mga kapatid kung anong buhay ko ngayon kung hindi ko tinanggap si Kristo. I have a congenital heart disease. A congenital heart disease is a disease where you get when you born. Just like this man, mga kapatid, in John chapter 9, mga kapatid, ang nanay ko po ay isinilang ako na patay. I have nothing in me. No life at all, mga kapatid. Hallelujah. But one thing for sure, mga kapatid, alam ng Panginoon na gagamitin niya pa ako, mga kapatid. Hallelujah. Never kong nakita sa aking buhay na ako'y mangangaral sa likuran ng pulpito, mga kapatid. Hallelujah. But look what the Lord has done in my life. And I know, hindi ko kailangang itaas ang sarili ko sapagkat ang Diyos lamang ang maitataas sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah. When people see it, mga kapatid, sinners have been transformed. Broken lives, mga kapatid, have been blessed. Amen? We are blessed, church. Amen. Hallelujah. Tayong lahat, mga kapatid, ay hopeless but filled with joy. Amen. There's peace in us, mga kapatid, because God had been magnified into our lives. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Iingatan natin, mga kapatid, na hindi ang buhay natin ang naitataas. Hallelujah. Hindi ang buhay natin ang na-amplify. Hindi ang buhay natin ang nakikita ng marami, kundi ang buhay ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Huwag nating kukunin ang glory ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang Panginoon lamang ang maitataas sa ating mga buhay. Siya lamang ang mapapapurihan, mga kapatid. Because we are nothing without the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. And you know what, mga kapatid? Kapag alam natin ang buhay natin ay ginagamit ng Panginoon. Hallelujah. Our testimonies amplifies the power of God. It will begin our worship, mga kapatid. And still, our worship amplifies God, mga kapatid. It will amplify God into our darkest moment, mga kapatid. Bagamat tayo po ay basag sa harapan ng Diyos at sa maraming panahon tayo po ay nasa madilim na pagkakataon ng ating mga buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Madalas pa nga, mga kapatid. Hallelujah. But still, we can praise the Lord. Amen. We can still worship God, mga kapatid. Sabi kanina sa awit, hindi ako magsasawang magpuri sa'yo. Hallelujah, sapagkat ito ang nakalulugod sa iyo, Ama. Amen?
Yan po mga kapatid, hallelujah, ang ating pagpupuri mga kapatid, hallelujah, ang ating pasasalamat sa Diyos, ang pagbabalik ng lahat ng ating mga naranasan sa Panginoon. Hallelujah, really, it will amplify God's glory. Hallelujah, let's continue to worship God in sufferings mga kapatid. Minsan mas masarap manalangin kapag may pinagdaraanan. Minsan mas masarap magtaas ng kamay at magpuri. Ramdam na ramdam mo pa mga kapatid ang salitang salamat, Lord! Amen! Tinan niyo yung naranasan ni Paul at saka ni Silas. Amen? Hallelujah. They were thrown into prison, church. Hallelujah. Sila po ay nasa kulungan ng mga panahon. They are in their darkest moment, mga kapatid, sa sulok ng isang kulungan. Nakagapos, nakatali, mga kapatid, walang magawa sa kanilang sitwasyon. Hallelujah. Ang kanilang mga likuran ay dumurugo. Ang kanilang mga paa ay nabibigatan, mga kapatid. Their future was uncertain. No one knows what is their future ahead, mga kapatid. Tama po ba, mga kapatid? Kahit tayo man ay magplano, mag-isip ng ating mga pangarap, pero hindi natin alam ang bukas, mga kapatid. Hindi natin alam ang ating hinaharap, mga kapatid. At pagdating ng kalagitnaan ng gabi, mga kapatid, they began, hallelujah, and began to sing worship songs. Amen. Ang sabi nila, okay, buti-buti mo, Panginoon. Take note of this, church. Nakatali sila, mga kapatid. Malamig, hallelujah. Mainit, mga kapatid. Halo-halo na yung nararamdaman nila. Siguro malamok pa, mga kapatid. Pero nanatili sila na buo ang pananampalataya sa Panginoon. Itinataas nila ang kanilang mga kamay, mga kapatid. They are not in whispering. They are not silent, mga kapatid. Hallelujah. But they lift up their voices in worship and praise God loudly into that prison cells. Hallelujah. Do you hear me, church? Marami sa atin ang nahihirapan, hindi natin alam ang ating mga kinabukasan, mga kapatid. Marami tayong pangarap, hindi natin alam kung kailan natin mararating o baka hindi na. Pero alam ko, there is something natural, supernatural is happening into us, mga kapatid. Hallelujah! And then the Bible says, mga kapatid, the chain, amen, there is a great earthquake into that prison cells, mga kapatid. Silas and Paul continue to worship and praise God. The prison doors were open, mga kapatid, and their chains were broken. Hallelujah! Do you hear me, church? Worship amplifies the presence of God. Hallelujah. Worship. Hallelujah. And praises can, hallelujah, break through. Hallelujah. In your life, makakalaya ka sa pamamagitan ng pasasalamat. At pagdakila sa Panginoon, I'm sorry, mga kapatid, na ganito ako sa harapan ng pulpito, but I believe the presence of the Lord is in us here right now when we begin to worship and praise God. Hallelujah. Huwag ka, mga kapatid, mawala ng pag-asa. Amen. Maaaring ngayon, mahirap ang sitwasyon mo. Baka mamaya merong nakaabang, mga kapatid, ng mga testings and trials sa buhay mo. O may worship ka, o may troubles kang pinagdadaanan, mga kapatid. But I believe, mga kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Hallelujah, hallelujah. When we begin, hallelujah, to worship in our pain, the spiritual atmosphere shifts, mga kapatid. Mababago rin, mga kapatid, ang ating sitwasyon. Mag-iiba din ang ihip ng hangin. Amen. Sabi nga nila, huwag kang tawa ng tawa. Baka mamaya, iiyak ka na. I believe, mga kapatid, yan ay kalooban ng Panginoon. Maaari ngayon ay umiiyak ka, nahihirapan ka, may pinagdaraanan ka, pero hindi yan mananatili sa'yo, kapatid, sapagkat may Diyos kang pinaglilingkuran. Hayaan mong makita ng lahat ang
us more than we can ever think or ask for, church. Hallelujah. Hallelujah. Manatili ka lang, kapatid, na nananampalataya. Trials can become the loudest amplifier of God. Hallelujah. Just, amen. Continue to worship God, mga kapatid. Spiritual atmosphere will shift and heaven will respond to us. I know chains will begin to break. Nung gabi na yon, mga kapatid, habang kami po, mga kapatid, ay actually this burden in me, mga kapatid, about strongholds begin when we are in the APLMC, mga kapatid. Sabi ko, bakit may mga ganong balita, mga kapatid, may mga usapan, may mga ugong, mga kapatid, at habang nakikita ko po yung husband ko sa gawain, mga kapatid, saksi po ako pagka nasa HQ yung inyong pastor, mga kapatid. Hindi ko po kita chismis, pastor, promise. Mga kapatid, alam niyo po ba, mga kapatid, galing po kami nung Friday sa HQ, mga kapatid, sa Acts, because it is the NCRD meeting quarterly, mga kapatid. So, that is our schedule last Friday, mga kapatid. Actually, Monday pa lang, Monday, Tuesday, Wednesday, nasa HQ na si Pastor from 6 a.m. down to 8 p.m. Babiyahe pa siya, 10 p.m. na siya nakakarating sa bahay. Monday to Friday and Thursday, mga kapatid, di pa rin siya pwedeng umabsent sa HQ because andun po ang ating General Superintendent. So, ganun pa din, mga kapatid, gabi pa rin siya nakauwi. Pero nagturo pa siya sa amin sa mga leaders. At Friday, mga kapatid, nasa NCRD kami meeting. Nakita ko po siya kung paano siya magtrabaho. At sa maraming nakakakilala rito, alam niyo po kung paano magtrabaho ang inyong pastor. Hanggat may trabaho. Kailan ba mawawala ng trabaho? Diba, mga kapatid? Pero, tuloy-tuloy yun, mga kapatid. And then Saturday, may ministerial pa kami. Amen. Naimbitahan pa siya na mag-house bless, mga kapatid. And then ngayon, mga kapatid, nandoon po siya sa RTCM at ako naman po ay naririto, mga kapatid. Tuloy-tuloy po, mga kapatid, lahat ng nakikita ko po yung kanyang ginagawa. And I believe, mga kapatid, hindi naman po yan natural na smooth everyday. Amen. There are people, mga kapatid, na nakatingin po sa inyong lingkod. At alam ko sa akin din po, mga kapatid, at sa ating mga leaders. At ganun din sa inyong mga kapatid. Amen? So, nakikita natin na marami pong kadiliman sa buhay natin, mga kapatid. And I believe, mga kapatid, na hindi papayag ang kaaway na magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Hindi siya papayag, mga kapatid. Mangyayari na mapapagod ka, maiinis ka, mawawalan ka ng, amen, ng gana. Pero, amen, ang mga strongholds na ito, mga kapatid, hallelujah, ay nothing compared to the power of God, mga kapatid. I believe on that. I believe on the Spirit of the Lord, mga kapatid, na kayang-kaya tayong i-transform at palayain. And that begins, mga kapatid, into sa time ng APLMC, sabagkat ang dami kong, mga kapatid, naiisip, mga kapatid, tinitingnan yung trabaho ng aking asawa, mga kapatid, at pinagdaraanan. And then sa church, mga kapatid, at naisip ko, there is something wrong. Amen? There is something wrong, mga kapatid, na humahawak sa atin para tayo ay pahintuin, mga kapatid. Sabi nga ng ating pastor, hindi, mga kapatid, papayag ang kaaway. Hallelujah. Ang gagawin niya, papagurin niya tayo, mga kapatid. Amen. I-discourage niya tayo. Yan ang mga strongholds, mga kapatid. At iisipin natin na wala ng pag-asa, mga kapatid. It's dead end, mga kapatid. At ang iyong last resort is to give up. Right? Kasi baka pag huminto ako, huminto na rin. But hindi, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes, mga kapatid, these trials, mga kapatid, can amplify God the most. Hindi natin namamalayan, mga kapatid. Akala natin pag huminto, nahihinto na rin. At hihinto na rin ang Panginoon sa atin. Hindi po, mga kapatid. In the very moment, mga kapatid, of our sufferings, sa maraming panahon na tayo po ay nahihirapan, ang Panginoon po
ang siyang pinakamalakas sa lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Look at what Job, mga kapatid, Job's life. At alam nyo lahat ang istorya nito, mga kapatid, sa isang iglap na wala ang lahat. Kayamanan, mga anak, security sa buhay, mga kapatid. Hindi niya na alam, mga kapatid, his world collapsed. Amen? Pinagdaanan din natin yan, mga kapatid. Amen. Umabot din tayo sa ganyang panahon at sitwasyon ng ating buhay. Hindi na natin alam kung saan tayo lilingon, sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, sa taas, sa baba. Lahat nandyan ang pagsubok, mga kapatid. Yet look what at the Lord, mga kapatid, has done to Job, mga kapatid. Hallelujah. Job fell on the ground and said, the Lord gave and the Lord will take it away. Blessed be the name of the Lord Jesus. Instead of cursing God, instead of giving up, instead, mga kapatid, hallelujah, to end of his life, he still choose to magnify God, mga kapatid. Listen, church. Hallelujah. A star that can shine continually, mga kapatid, into the darkest sky, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Hayaan natin na katulad ng buhay natin ay makita ang Diyos na nagniningning sa atin bagamat tayo, hallelujah, ay nahihirapan sa ating mga buhay. Hallelujah. Gamitin ng Panginoon ang mga panahon na ito sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Yet Job, mga kapatid, still and continue to magnify God. He let God's glory shine into his life and believe and trust in Him kahit na nabigo na siya sa maraming pagkakataon. You know what, mga kapatid? Anyone can praise God when life is easy. Right? Napakadaling magtaas ng kamay. Napakadaling sabihin na blessed tayo, mga kapatid. Pero pag sa panahon na nahihirapan tayo, nagtatago tayo, mga kapatid. Tumatakbo tayo palayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Iniiwanan natin ang lahat, mga kapatid. Amen. Tinatakasan natin ang lahat. Especially tinatakasan natin ang Panginoon. But I want you to hear this, church. Gusto kong malaman mo, mga kapatid, that you can still worship God in time of pain. You can still worship God even you are lost and still lost, mga kapatid. Hallelujah. Worship God in confusion, mga kapatid. Because, hallelujah, gusto kong maging malaki ang Diyos sa buhay ko, kapatid. Hallelujah. Bakit hindi mo palakahin ang Panginoon sa buhay mo? Hindi siya yung bibigyan mo lang siya ng maliit na time, kapatid. Bakit hindi mo siya gawing una sa buhay mo, mga kapatid? Bakit hindi mo hayaan ang Diyos na maging una sa mga pangarap mong binubuo, kapatid? Bakit hindi mo siya isama habang ikaw ay nagsisave para sa kinabukasan mo, kapatid? Bakit hindi siya ang una, mga kapatid? Sa lahat ng pinagdaraanan natin, amen. Hallelujah. Set God, hallelujah, be the bigger place in your heart, church. Hallelujah. Nakatingin po ang mundo sa atin, mga kapatid. Nakatingin ang mga tao tayo sa atin, mga kapatid. Hindi tayo lang yung nakatingin sa mundo. Amen. Hallelujah. I want to end this church to let you know that the world is watching. The world is watching how we live. Amen. The world is watching how big is your God into your bigger problems. Amen. They are watching how we worship. They are watching how we serve. They are watching how we respond, mga kapatid. The world is watching, hallelujah, into our Christian lives, mga kapatid. Kaya pala, Kristiyano.
Kristiyano pala. Magkaiba yun, sabi ng pastor, di ba, mga kapatid? The real question today is, hindi, how big is your problem today? May dala-dala ba tayo ngayon, mga kapatid? But I want to ask you today, church, how big is your God in your life? How big is our God? Maybe your life is amplifying fear right now. Natatakot ka ba? Baka bukas, wala ka ng trabaho. Baka bukas, hindi mo na kayang i-hold ang pamilya mo. O masustain ang pamilya mo. Ma-provide ang para sa pamilya mo. Yes, marami tayong takot. Aminin natin, mga kapatid. Mas malaki ba ang takot natin kaysa sa Diyos natin, mga kapatid? Hallelujah. Are you amplifying doubt right now? I ask of you today, church. Hallelujah. Mas malaki ba, hallelujah, ang pagdadalawang isip mo na maglingkod sa Panginoon? Baka kasi pagka naglingkod na ako, Sister Franz, iba na yung maging gawin ng buhay ko. Yes, hallelujah. Tama ang iniisip mo, kapatid. But still, I want to ask you today, mas malaki ba yung doubt mo kaysa sa Diyos na gusto mong paglingkuran? Hallelujah. Mas marami ba, mga kapatid, at malaki ang ino-occupy ng pag-aalala sa buhay natin, mga kapatid, kaysa sa ang makita natin, hallelujah, na ang Diyos ang solusyon sa mga pag-aalala natin. Hallelujah. Gaano kalaki ang Diyos mo, kapatid? Hallelujah. Or are we amplifying the greatness of God? Naririto ko, Sister Franz. Itinataas ko ang kamay ko, sumisigaw ako ng hallelujah! Bagamat ang problema ko ay malaki. Baka bukas hindi ko na alam kung ano pa ang kaya kong ibigay sa pamilya ko. Hallelujah. But Paul said, Christ shall be magnified in my body. Let this declaration become our declaration today, church. I challenge you tonight, mga kapatid, today. Hallelujah. That this declaration be in our lives, mga kapatid. Hallelujah. That when we live, mga kapatid, we will amplify God. When we go to our schools, when we go to our houses, to our families, sa ating pong work, mga kapatid, do you amplify God? Napupuri mo ba ang Panginoon? Na itataas mo ba ang Panginoon sa buhay mo habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay nag-aaral, hallelujah, habang ikaw ay nagsastruggle sa maraming panahon ng iyong buhay, habang ikaw ay nagsasuffer, do you amplify God, church? When you worship, do you amplify God, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah, darating ang panahon sa buhay natin na ang buhay ay matatapos. Ito ay nakatakda, mga kapatid, hindi ko kailangang ipamemorize to sa inyo. Pero ang tanong, hallelujah, nakita ba nila ang Diyos sa buhay natin kapag ito ay natapos? Let me ask of you again, church. Hallelujah, sa buhay na ito, mas nakikinig ba tayo sa mundo? Mas nakikinig ba tayo sa mga buhay natin, sa mga sarili natin? Anong naririnig natin, kapatid? Anong naririnig mo? Anong sinasabi ng mundo sa'yo? Anong sinasabi ng kapatid mo sa'yo? Anong naririnig mo, kapatid? Naririnig mo ba na natatakot sila? Naririnig mo ba na galit sila sa'yo? Naririnig mo ba, mga kapatid, na disappointed sila sa'yo? Or are you hearing a sound of a great God? Nakikita ba nila ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Nabibless ba sila, mga kapatid?
Hallelujah. Hindi ko sounds, hindi ko point mga kapatid at hindi ko rin goal na isipin nyo na i-please ang tao. Ang alam ko lang, ang gusto ko lang mga kapatid at ang point ko lang, walang ibang dapat maitaas mga kapatid. Wala tayong dapat na makilala mga kapatid kung di ang nag-iisang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang dapat na malaki at ma-highlight mga kapatid. Walang dapat na nasa spotlight. Hallelujah. Walang dapat na nakikita mga kapatid kung hindi ang ating buhay na Diyos. Let Jesus, let Jesus, let the Holy God will see in our lives. Ang buhay na Diyos ang makita sa atin sa ano pa mang problema ng buhay natin mga kapatid. Si Jesus lang ang makikilala sa panahon na tayo ay nahihirapan. Sa mga panahon na may success achievements tayo. Ang Diyos lamang mga kapatid. Christ shall be magnified in my life. The Lord will be magnified and amplified. Siya lang ang maririnig. Siya lang ang makikita. Siya lang ang mag-echo. Hallelujah! Let's worship God. Let's thank Him for all of His goodness. Buhay ang Diyos. Malaki ang parte ng Diyos sa buhay ko. He is not an option. He is my only one in my life. Hindi siya una, hindi siya pangalawa. Siya lang mga kapatid ang nasa aking buhay. Come on church, you are free to worship God. You are free to lift up the name of Jesus. You are free to pray to Him. You are free to declare that the Lord is bigger in my life. Come on! Yes, hallelujah! Hallelujah! Hindi lang sa simbahan, hindi lang sa iyong trabaho, hindi lang yan sa iyong buhay, hindi sa mga panahong masaya ka, hindi sa mga panahon na maganda ang lahat sa iyo. Yes, church, come on! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Purihin ka sa aking buhay! Ikaw ang nagpalaya! Ikaw ang nagpagaling! Ikaw ang nag-provide! Ikaw ang nagbigay ng kalakasan! Ikaw ang buhay ko, Panginoon! Hallelujah! I believe this is not merely an emotion, mga kapatid. I feel the presence of God. He is speaking to us today, church. Gina Sanchez, hallelujah, magasig ka na hallelujah, huwag ka lang manatilig ng katayo dyan, kapatid. Kinakausap ka ng Panginoon. Gusto niya, hallelujah, na gamitin ang buhay mo. Yes, masalimuot, alam ko. Yes, dumaan ka sa mga kadiliman ng buhay mo. Yes, nagkasala ka sa harapan ng Panginoon. Pero gusto niyang gamitin yan, kapatid. Gusto niyang makita mo, mga kapatid. Hallelujah, na ikaw ay maganda sa kanyang harapan. Na ang buhay mo ay kagamit-gamit.
malaman mo, kapatid, na ikaw ay kanyang anak at mahal ka niya at gagamitin ka niya. Hallelujah! Yes, you! Ikaw, kapatid, ang buhay mo ay gagamitin ng Panginoon. Hallelujah! Listen to this, church. Huwag kang maging madamot, kapatid. Ang buhay na yan ay galing sa Panginoon, hindi yan iyo. Ang buhay na yan ay hindi galing sa Panginoon, hindi galing sa Panginoon na ikaw ay nahihirapan. Ikaw ay nagdadalawang isip. Ikaw ay may karamdaman. Galing sa Panginoon ang buhay mo. Yan ay pagpapalain niya. Yan ay gagamitin niya. Yan ay magiging malaking patotoo sa kanyang gawain. I sense today, church. Listen to me. Look to me, mga kapatid. Pakinggan niyo po ako. Hindi sa mga sounds, hindi sa ingay, mga kapatid. I sense that there still are holding back. Huwag mong pigilan, kapatid. Huwag mong itago, kapatid. Yung pride mo. Yung mga plano mo na ikaw lamang, mga kapatid. Yung control mo. Yung hidden struggles mo. Hallelujah! Hindi pa basag yung box mo, kapatid. Hindi pa umaling-asaw yung pabango mo, kapatid. Hallelujah! Hindi pa naririnig ng Diyos sa mga papuri mo ang iyong tinig, kapatid. Hallelujah! But when the moment you will break that box, hallelujah! The fragrance will fill this room, kapatid. Hallelujah! Bakit hindi mo basagin ang iyong sarili ngayon sa harapan ng Diyos? Hindi mo kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan itago yan, kapatid. Hindi mo kailangan, hallelujah, i-hold yan sa Panginoon. Huwag mo yan itago. Sige, kung kinakailangan mong isigaw yan. Kung kinakailangan mong sabihin yan sa iyong kapatid. Kung kinakailangan mong mag-ask ng panalangin. Kung kinakailangan na ikaw, hallelujah, ay magpuri sa Panginoon. Sige, gawin mo, kapatid. Hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo nagmamadali. Hindi kailangan pigilin ang sarili mo. Sige, isigaw mo sa Panginoon. Kailangan kita, Lord.